Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Agosto. Taong 1950, Mindanao. Bata pa lang mulat na si Agosto sa gawain ng ama. Isa itong albularyo na kadalasang nilalapitan ng mga kabaryong may malubhang karamdaman. Karaniwang pasyente nila Agosto ay mga taong nabate, kinulam, o hindi kaya naman nayanggaw. Sa kasalukuyan, patuloy sa panggagamot si Agosto dahil namatay na ang ama sa katandaan. Ang kwentong ibinahagi, nangyari ilang taon na ang lumipas. Mga panahong kasagsagan ng malakas sa panggagamot ang ama. Tawagin na lamang natin sa pangalang Manong Julio ang tatay. Si Manong Julio ay mula sa pamilyang may kaalaman sa lihim na karunungan. Kaya hindi na nakakagulat na minana ni Agosto ang kakayahan ng ama. Masayang namumuhay sa kanilang maliit na tahanan ang mag-amang Julio at Agosto. Simple lang ang pamumuhay, malayo sa magulong lugar. Isang albularyo si Manong Julio. Kasama nito sa panggagamot ang anak na si Agosto. Sakto lamang ang estado ng pamumuhay ng mag-ama. Hindi gaanong kahirap at hindi rin gaanong kayaman. Libreng nanggagamot si Julio sa kanilang mga kabaryo. Hindi to tumatanggap ng kahit anong ibigay ng mga pasyente niyang nagpapagamot. 10 taon pa lamang si Agosto. May kaalaman na ito sa mga halamang gamot at uri ng panggagamot. Maraming tao ang humanga sa kakayahan ni Julio. Ngunit may mga taong naiinggit sa mag-ama. Isa na dito ang kapitan at mayor ng kanilang lugar. Itago na lang natin sa pangalang Renato ang kapitan, samantalang Manuel naman ang pangalan ng mayor. Tay, nandito na naman yung mga tauhan ni mayor kasama si kapitan. Umaaligid sa bahay natin Parang may gagawing masama anumang oras Wika ni Agosto sa ama. Sumilip lamang sa kanilang bintana si Mang Julio at napailing na lang. Hayaan mong mapagod sila kakabantay sa labas ng ating tahanan, anak. Wala naman silang mapapala dahil wala tayong ginagawang masama. O siya, matulog ka na at bukas, maaga pa ang pasok mo sa eskwela. Huwag mo na lang isipin ang presensya ng mga yan. Ako na ang bahala. Tugon ni Julio sa anak. Napanatag naman ang puso ng bata. Natulog na ito at hindi na lamang nag-isip ng masama. Kinabukasan maaga pa lang nagising na si Agosto nang marinig na tila ba may kaalitan ang ama. Dumungaw siya sa bintana. Nakita nito ang kapitan ng baryo at kausap ang ama. Pasensya na ho kayo, kapitan. Pero sa ngayon wala pa ako maibibigay sa inyo. Wala naman akong kinikita sa panggagamot. Tanging ang mumunting palaya namin ang siyang pinagkukunan ng makakain. Kaya kung sisirain nyo, ano pang maibibigay ko? Wika ni Mang Julio. Kahit bata pa si Agosto, nauunawaan niya ang nais ng kapitan. Kaso nga lang, kwenelyohan ni Renato ang matanda. Sa susunod na buwan, babalik ako dito sa tahanan nyo. Siguraduhin mong may ibibigay ka na Dahil kung hindi, hindi lang ang palaya ang mawawala sa inyo. Tandaan mo yan! Pagbabanta ni Renato. Aba, tandaan mo. Kahit ikaw ang kapitan sa baryong ito, mas matanda pa rin ako sa'yo. Nakatungtong ka sa aking lupain, kaya wag mo kong babantaan. Mahirap akong kaaway. Wika ni Mang Julio. Tumawa ang lalaki. Masama nitong tinitigan si Julio. Sa lahat ng tao sa baryong ito, ikaw lang at ang anak mo ang hindi natatakot sa banta namin ng aking ama. Aba, mukhang lumalaki na ang ulo nyo . Dapat na atang putulin ng sungay na tumutubo. Hindi na kayo nakakakilala. Wika ni Renato.
Aba talagang sayo pa nang galing ang katagang yan ni Renato ha. Kayo ata ng ama mo ang lumalaki na ang ulo. Humahaba ang sungay na dapat nang putulin. Bueno, ayoko makipagtalo sa'yo. Lalo na't ayoko ng gulo. Hayaan mo sa susunod na buwan, magbibigay na ako ng buwis para sa palayang ko. Wika ni Mang Julio. Mabuti naman kung ganon, Mang Julio. Nagkakaunawaan tayo. Wala nang maabang usapan. Babalik na lamang ako sa susunod na buwan. Pakiusap. Pakihanda ng perang kailangan ko. Wika ni Renato sabay alis sa bakura ng matanda. Nang makalis si Renato sa tahanan ni Julio, kaagad na nilapitan ni Agosto ang ama. Bakit naman pinapayagan mo na ganunin ka ng lalaking yun, tay? Halos luran ka na mga kababaryo natin. Tapos siya, gaganunin ka lang? At saka bakit naman po tayo magbabayad ng buwis sa sarili nating lupa? Hindi naman po ata tama yun. Hindi naman po ata patas yun. Buhat ng po ang kanyang ama, mas lalong humirap ang ating baryo. Wika ni Agosto. Hinimas ni Julio ang ulo ng anak. Tumabi ito at tumitig sa mata ng bata. Darating ang araw, sisingilin sila sa kanilang kasakiman. Tandaan mo anak, may awa ang Diyos sa mga taong naghihirap at may parusa sa mga taong mapagmataas. Darating ang panahon, magbubunyi ang ating baryo kapag nawala ng mag-ama na yan. Wika ni Mang Julio. Hindi man naunawaan ni Agosto ang sinasabi ng ama. Ngunit isa lang ang malinaw sa kanya. Kailangang matapos ang kasamaan ng mga ito. Gayunpaman, wala siyang kakayahan upang gawin ang bagay na yun. Kaya minabuti ni Agosto na makinig sa sinasabi ng ama upang balang araw maging handa siya sa mga magaganap. Lumipas ang panahon. Unti-unting nagbinata si Agosto. Ngunit isang kaganapan sa kanilang buhay ang biglang dumating. Bakit naman po nakaitim ka? May patay po ba? At saka parang namumugto po yung mata niyo. Ano po bang nangyari? Tanong ni Agosto. Natahimik si Julio. Tumabi sa anak at nagsalita. Mula ngayon, makakasama na natin ang pinsan mo, si Pino. Kakamatay lang ng tiya at tiyo mo, kaya paparoon tayo sa kanila upang makiramay sa pinsan mo at asikasuhin ang mga dapat ayusin. Wika ni Julio. Natahimik si Agosto. Hindi man siya malapit sa tiyo at tiya ngunit naawa ito sa pinsan. Kaagad nag-asikaso si Agosto. Nagtungo ang mga ito sa bahay ng pinsan at nakiramay. Pagdating sa bahay, kinausap kaagad ni Agosto ang pinsan. Pino, magpakatatag ka, huwag ka mag-alala. Nandito kami ni tatay bilang pamilya mo. Wika ni Agosto. Nagpahid ng luha si Pino. Matamis na ngumiti kay Agosto. Maraming salamat pinsan ha. Hindi niyo ako pinapabayaan. Wika ni Pino. Matapos ang pag-uusap ng magpinsan, sumilip sa kabaong si Agosto. Nanlaki ang mga mata nito nang makakita ng mga insekto. Lumalabas sa iba't ibang butas ng katawan ng tiyo at tiya. Kaya naman kagad na lumapit ang binata sa ama. Tay, anong saninang pagkamatay nila tiyo? Tanong ni Agosto. Napatingin ng seryoso si Julio sa anak dahil sa tanong nito sa kanya. Bakit mo naman natanong ang bagay na yan, anak? Tanong ni Julio. Tay, napansin ko yung mga insekto na lumalabas sa butas ng katawan nila tiyo. Senyales to na binarang sila eh. Tama po ba ang hinala ko? Tanong ni Agosto. Napangiti si Julio. Namangha ito sa mga sinabi ng anak. Talagang malalim na ang iyong kaalaman sa mga ganitong bagay.
Huwag ka na lamang mag-ingay dahil baka merong makarinig sa'yo. Wika ni Julio. Pero tay, bakit hindi mo sila tinulungan? Bakit hindi mo sila ginamot? Tanong ni Agosto. Paano kung gagawin ng bagay na yan kung hindi naman sila lumapit sa akin? May kinausap wala eh. Tungkol sa kalagayan nila walang pasabi. Natahimik si Agosto. Hindi na lamang ito nag-usisa o nagtanong pa. Walang nakaalam sa mga tunay na naganap sa mag-asawa. Tanging sila Julio lamang. Matapos mailibing ang mga magulang ng pinsan, tumira ang binata sa bahay ng mag-ama. Itinuring ni Agosto na kapatid ang pinsan. Kalaunan naging magkasangga ang dalawa. Kapwa tumutulong ang magpinsan sa panggagamot ni Julio. Ngunit hindi interesado si Pino na matutunan ang lihim na karunungan. Hindi gaya ni Agosto na mula pa nung kabataan, inaral na ang bawat ginagawa ng ama. Isang araw, umalis sa kanilang tahanan si Julio. Naiwan ang magpinsan. Nang makaalis si Julio, may dumating na mag-ama. Akay-akay ng isang matandang lalaki ang isang binata. Kaagad na tumayo ang magpinsan. Pinuntahan ng paparating na pasyente. Tulungan niyo ang anak ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. Ilang araw na siyang ganito, walang malay. Kadalasan nagwawala pa. Maluhaluang wika ng matanda. Nagkatinginan ang magpinsan dahil kakaalis lamang ni Julio. Pasensya na po kayo ah. Pwede ba bumalik na lang kayo sa ibang araw? Kakaalis lang ho ng tatay ko eh. Pakiusap, tulungan niyo ang anak ko. Hindi ko na alam ang gagawin. Labis ako nag-aalala. Baka matuluyan siya. Wika ng matanda na ang pangalan ay Castor. Pero yun nga ho, kakalis lang po ni Tiyo. Bumalik na lang po kayo sa ibang araw. Wika ni Pino. Lumuhod ang matanda sa paanan ng dalawang binata. Mga iho, kung uuwi pa kami, baka mapahamak ang anak ko. Palala ng palala ang nangyayari sa kanya. Hihintayin na lang namin si Julio. Muling wika ni Castor. Napapailing na lang si Agosto. Sinulyapan nito ang pasyente. Tila natutulog lamang ito ngunit namumutla ang labi. Pwede po bang malaman kung anong nangyari sa kanya? Kailan pa po siya ganyan? Tanong ni Agosto. Nagtungo ang anak ko sa kaarawan ng tropa niya sa kabilang baryo. Tapos pag uwi niya, may daladalang kawayan na parang nginat-ngat ng kung ano. Itatapon ko nga sana kaso nagalit siya eh. Sinubukan pa akong kagatin. Wika ni Castor. Nanlaki ang mga mata ni Agosto. Nagkaroon ng hinala sa nangyari sa binata. Maaari ko po bang hawakan ng anak mo? Meron lang sana akong gustong kumpirmahin. Wika ni Agosto. Natigilan naman ang matanda. Tila ba nag-aalinlangan na ipagalaw ang anak kay Agosto. Huwag ka pong mag-alala. Yang pinsan ko ang katawang ni Tiyo sa panggagamot. Kaya po wala kayong dapat ikabahala. Wika ni Pino. O sige, mukhang wala naman akong pagpipilian. Pakiusap lang, huwag ka sanang gagawa ng ikakapahamak ng anak ko. Wika ni Castor. Tumango lamang si Agosto. Hinawakan ang pulso ng pasyente maging ang noo nito. Napatras ang binata nang malaman ang nangyari sa pasyente. Pinsan, ano nangyari? Namutla ka ata dyan. Ano bang nakita mo? Tanong ni Pino. Tama nga ang hinala ko. Nayanggaw ang pasyente. Huwag ka pong mag-alala, gagawin ko ang aking makakaya para magamot ang pasyente. Wika ni Agosto. Nayanggaw?
Paano nangyaring mayayanggaw siya? Ang ibig sabihin ba nito, isa sa mga kaibigan niya ay aswang? Tanong ni Castor. Wala pong kasiguraduhan kung sinong nangyanggaw sa anak mo eh. At isa pa, kung malalaman man yun ni Agosto, hindi niya maaaring sabihin yun sa'yo. Dahil baka pagmulan pa ng gulo eh. Magtiwala na lang po kayo sa pinsan ko. Siguradong magtatagumpay po yan. Wika ni Pino. Kaagad na pumasok si Agosto sa silid ng ama. Kinuha nito ang garapon na nakapatong sa maliit na altar. Malapit nang maging ganap na aswang ang pasyente. Hindi ko na sinabi sa ama niya kung gaano kaseryoso ang problema natin dahil baka mag-alala ng sobra. Wika ni Agosto. Kaagad nitong kinuha ang mutya ng ama na nasa loob ng maliit na kahon. Maging ang garapon ay kinuha din ng binata. Teka, tama ba yung nasa isip ko? Huwag mo sabihin gagamitin mo yan para alisin yung sumpa sa pasyente. Insan, maaari kayong mapahamak kapag nagkataon. Wika ni Pino. Ito lang ang tanging paraan para maalis ang sumpa sa pasyente. Kung hindi ko gagawin ang bagay na to, maraming tao ang mapapahamak. Alam mo kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Wika ni Agosto. Kagad siyang lumabas at nilapitan ang pasyente. Nagsimulang mag-usal ng orasyon. Ngunit makailang ulit na ito sa pagbigkas ng dasal. Hindi pa rin nagigising ang binata. Wala nang nagawa pa si Agosto. Sandali itong nagpahinga. Makalipas ang ilang minuto, muli nitong ipinagpatuloy ang panggagamot. Pag-usal ng dasal, pinakawalan nito ang bubuyog na napakalaki. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makitang pumasok sa katawan ng anak ang insekto. Nahihibang na ba ang batang yan? Bakit niya hinayaang pumasok sa katawan ng anak ko ang napakalaking salagubang? Wika ni Castor. Kumalma lang ho kayo. Sa halip na magduda sa kakayahan ng pinsan ko, magdasal na lang po tayo na malagpasan po natin yung sitwasyon. Wika ni Pino. Naupo na lamang ang matanda. Lalapit pa sana ito sa anak. Ngunit bigla na lamang bumangon ang binata. Nagsuka ng likidong itim. Napakasangsang ng amoy. Ilang sandali pa isang itim na ibon ang lumabas sa mismong bibig ng pasyente. Hawig ito ng isang uwak. Hindi na nakayanan pa ng matanda. Kaagad itong tumayo at lumapit sa anak. Pipigilan pa sana ito ni Pino. Ngunit nagsalita si Agosto. Hayaan mo siyang linisan ng kanyang anak. Tapos na ako sa panggagamot. Magiging maayos na po ang anak niyo. Wika ni Agosto. Kaagad na kumuha ng tubig si Pino. Inabot sa pinsan. Ilang sandali nagising na ang pasyente. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Minana mo ang galing ng inyong ama sa panggagamot. Wika ni Castor. Wala po yun. Ginawa ko lang po yung... Hindi na naituloy pa ni Agosto ang sasabihin dahil nakita nito ang ama. Kanina pa ako nanonood sa ginagawa mo, anak. Pinatunayan mo sa akin na ba? Talagang anak nga kita. Wika ni Julio. Kagad na lumuhod sa paanan ng ama si Agosto. Patawad, tay. Ginamit ko po to kahit ang sabi mo sa akin, huwag kong gagalawin. Handa po kong harapin ng anumang parusa. Pasensya na ho kayo. Wika ni Agosto. Natawa si Julio at pinatayo ang anak. Bakit ko naman gagawin ang bagay na yon? Gayong nakapagligtas ka ng buhay. Natutuwa ako sa pagiging seryoso mo sa lahat ng tinuro ko. Mahusayang yung ginawa. Napahanga mo ko. Wika ni Mang Julio. Labis ang pagpapasalamat ni Castor kay Agosto. Nagbibigay pa ito ng malaking halaga.
Ngunit hindi ito tinanggap nila Julio. Matapos ang araw na yun, inumpisa na ni Agosto na manggamot ng kanilang mga kabaryo. Ngunit kapag malubhang karamdaman, si Julio ang nanggagamot. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong naging tanyag ang mag-ama sa larangan ng panggagamot. Marami ang dumadayo sa baryo upang magpakonsulta sa mag-ama. Nakarating naman sa gahaman na mayor ang mga kaganapan sa buhay ng mag-ama. Anak, baka naman gusto mong singilin ng buwis ang mga manggagamot. Balita ko, dinadayo sila sa kanilang tahanan. Wika ni Manuel. Nagbibigay naman po sila, itay. Ngunit buwis lamang para sa kanilang maliit na sakahan. Dadagdagan ko ho ba? Tanong ni Renato. Aba syempre, siguradong pinagkakakitaan ng mag-ama na yon ng panggagamot nila. Kapag umalma, alam mo na mangyayari. Wika ni Manuel. Kung hindi madadaan sa mabuting usapan, daanin natin sa paspasan. Anak nga kita, manang-mana ka sa akin eh. O siya, dalian mo. Ngayong araw din mismo, gusto kong maawakan ng datong na galing sa matandang yon. Wika ni Manuel. Tumango naman si Renato. Kagad na umalis at nagtungo sa bahay nila Agosto. Pagdating sa bahay ng mag-ama, napakaraming tao ang ginagamot. Insan si Kapitan Renato, nandyan oh. Ano kayang gagawin niyan dito? Wika ni Pino. Kagad na lumapit si Julio sa kapitan. Ngumiti at magalang na bumati. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo, Kapitan? Pasensya na kung hindi kita maaalok na maupo. Napakarami kasing nagpapagamot. Wika ni Julio. Ayos lang, Mang Julio. Naparito lang ako para maningil ng buwis. Napag-utusan lang ako ng buting ama. Mukhang lumalago na ang negosyo mo. Baka naman pwede mong dagdagan ng pakimkim sa amin. Alam mo na, para walang gulo. Wika ni Renato. Natawa si Julio. Seryosong tumingin sa kapitan. Yan lang ho ba? Ay wala hong problema. Ako mismo ang pupunta sa opisina ng iyong ama para iabot ang aking pakimkim. Tatapusin ko lang ang mga gawain. Wika ni Mang Julio. Yan ang gusto ko. Sige ho, Mang Julio, maraming salamat ho. Asahan ho namin ang presensya nyo. Wika ni Renato. Tumango naman ang matanda bilang tugon. Nang makalis ang kapitan, kagad nilapitan ni Agosto ang ama. Napakasakim talaga ng mag-ama na yan. Kaya sila yumayaman dahil inaangkin nilang pinaghirapan ng mga tao. Bakit ka naman pumapayag sa ganun, tay? Wika ni Agosto. Hayaan mo lang sila na gawin ang kanilang nais, anak. Huwag lang darating sa punto na may masaktan sila sa ating kabaryo. Kapag napuno ang timba ng tubig, umaapaw yan. Alam mo na ang mangyayari kapag nagkaganon. Sa ngayon, pagtitimpian ko muna ang mga yan lalo na't nangako ako sa ating mga ninuno. Kailanman hindi ko gagamitin ang ating kakayahan upang manakit ng kapwa. Wika ni Mang Julio. Hindi alam ni Agosto kung matutuwa ba siya sa mga sinabi ng ama o maiinis dahil hinahayaan lamang nito na lamangan sila. Nagpatuloy sa panggagamot ang mga ito. Gabi na nang matapos sila Agosto, kaya naman dahil sa pagod ay nakatulog na si Julio. Habang nagliligpit na mga ginamit, biglang dumating si Renato. Totoy, nasaan ang tatay mo? Mukhang nalimutan niya yata ang pangako niya sa ama ko. Wika ni Renato. Ay, nakatulog ho si Tiyo eh. Napagod po siya sa panggagamot kanina. Maaari po ba na bumalik na lang kayo bukas?
Wika ni Pino. Hoy, kutong lupa. Hindi naman ikaw yung kausap ko Kaya tumabi ka. O ikaw, Agosto, nasan yung tatay mo? Sabihin mo, nandito ako. Wika ni Renato. Tulog nga si Itay. Bumalik ka na lang bukas, Kapitan. Huwag kang mag-alala. Dahil babanggitin ko sa kanya na naparito ka. Wika ni Agosto. Kumamot sa ulo ang kapitan. Hinugot ang baril at kinasa, saka itinutok sa binata. Susunod ka ba ng kusa? O susunod ka habang hinahabol ng bala ng baril ko? Dalian mo, gisingin mo yung matandang yun Wala akong pake kung pagod siya. Sasagot pa sana si Agosto nang biglang nagsalita ang ama. Ibaba mo ang baril mo, Renato. Tandaan mo na sa bakurang kita. Pumasok na kayo sa loob, Agosto. Ako nang bahala dito. Wika ni Julio. Kaagad na sumunod ang magpinsan sa utos ni Julio. Hoy, tanda. Nasaan na ang pakimkim na pinangako mo sa akin? Inaantay ka ng tatay ko kanina pa pero hindi ka sumipot. Wika ni Renato. Pasensya ka na kung hindi ako nakapunta. Naging abala Pagod. Nakatulog ako pero ito ang pakimkim ko. Pasensya ka na uli kung puro barya lang yan Hindi naman kasi ko kumikita sa panggagamot Lalo na't libre lang yon. Wika ni Julio. Napangiti naman si Renato. Kaagad na dinampot ang isang garapon na puno ng barya. Yan ang gusto ko. Maayos kausap. Hindi yung marami pang satsat. Matapos makuha ang nais ay kagad siyang umalis. Nagpaalam naman si Pino na tutungo sa bahay ng kaibigan. Kinabukasan, pag-uwi ni Pino, puno ng pasa ang buong katawan. Iika-ika kumaglakad. Anong nangyari sa'yo, pinsan? Bakit puro ka pasa? Pilay ka pa Si Kapitan Renato binugbog ako Pinahirapan ng mga tauhan niya. Kaya ito yung nangyari sa akin. Nagalit ata dahil sumagot ako kahapon Walang iya talagang kapitan yan Bukod sa gahaman, napakadumi pa ng budi. Nakita naman ni Mang Julio ang nangyari sa pamangkin. Nag-iba ang aura ng mukha nito. Sobra na ang kasamaan ng mag-ama na yan. Tama ang ating mga kabaryo. Dapat lang naturuan ng leksyon ng mag-ama nang magkaroon ng takot. Anong ibig mong sabihin, Tay? Tama ho ba yung nasa isip ko? Itutuloy nyo na yung balak nyo? Handa nang sumabog ang bulkan. Mamayang gabi, siguradong may maghihinagpis. Tignan natin kung hindi pa sila matuto. Nung araw na yon hindi nang gamot ang mag-ama. Pinagpahinga ni Agosto si Pino. Ang binata ang gumawa ng gawaing bahay. Samantalang si Mang Julio naman ay nagkulong sa kwarto. Labis na nagtataka si Agosto sa ginagawa ng ama. Kaya naman palimitong pumuslit sa kwarto nito. Laking gulat ni Agosto nang makita ang ama na napapalibutan ng itim na kandila. Nagriritual habang hawak ang malaking salagubang na matagal ng alaga ng ama. Tinalian nito ni Julio ng puting sinulid at saka hinayaang lumabas ng tahanan. Nang matapos ang ritual, nakita ni Mang Julio na pinapanood siya ni Agosto. Maging handa ka, anak, sa mga magaganap. Dahil paniguradong babalikan tayo ni Manuel, lalo na't may lahi siyang mambabarag. Wika ni Mang Julio. Nagintay ang mag-ama hanggang sa bumalik ang malaking bubuyog. Pula na ang sinulid na nakatali. Tanda na nagtagumpay ito na isumpa ang biktima. Kinabukasan, kagad na umugong ang balitang may malubang karamdaman ang kapitan. Kalaunan ibinalita sa lahat na namatay na ito. Marami ang nagbunyi.
ngunit hindi nila pinapalata sa takot sa mayor. Sa kabilang banda, nalaman ni Manuel na binarang ang anak, kaya naman gumawa ito ng paraan upang gumanti. Ngunit sa pagkakataong iyon, handa na si Mang Julio sa magaganap. Tinaniman ni Manuel ng sakit si Agosto, ngunit kagad itong nakontra ni Mang Julio. Hindi nagpatalo si Manuel, kaya naman nagtagisan ng kaalaman ng dalawa. Tay, baka mapahama ka sa ginagawa mo. Nilalabanan mo yung demonyo. Hindi baling ibuwis ko ang aking buhay maisalba ka lamang. Hindi ako papayag na abutan pa ng kinabukasan ng mayor na yan, lalo na't labis ang kasamaan niya sa ating mga kabaryo. Wika ni Mang Julio. Sa puntong iyon, alam na ni Agosto na seryoso ang ama sa nais nitong gawin. Kaya naman sa halip na magduda, nanalig na lamang sa Diyos si Agosto. Ilang sandali ay bumagsak si Mang Julio. Nawalan ito ng malay, kaya ipinagpatuloy ni Agosto ang ginagawa ng ama. Ilang sandali ang lumipas, nagising si Mang Julio. Pinatay nito ang mga kandila. Ngumiti sa kanila. Tay, pinag-alala mo kami. Sana nagtagumpay kayo. Malalaman natin yan bukas. Titignan natin kung ano magiging balita sa buong baryo. Gaya ng sinabing ito, nagbunyi ang buong baryo nang malaman na maalam na ang malupit na mayor. Matapos ng lahat ng kaganapan, unti-unting umunlad ang kanilang baryo. Marami ding naging estudyante si Manong Julio, kaya naman marami nang nalalapitan ang mga tao sa tuwing nangangailangan sila ng tulong. Naging maluwag din ang negosyo sa buong baryo dahil wala na ang malupit na nangangamkam ng kinikita ng mga tao. Malaki ang pasasalamat ng lahat sa ginawa ni Mang Julio sa pagpatay sa mga sakim na tao. Marahil karumal-dumal ang plinano ng buong baryo, inilihim ang buong storya sa lahat ng nagagawi sa lugar. Naibahagi lamang ang kwentong ito sa pangako na itatago ang mismong pangalan ng mga karakter at mismong pinanggalingan ng istorya. Naway may natutunan kayo sa ating kwento, kapulutan ng aral, na ang pagiging sakim ay merong kapalit. Lahat ng iyong ginawa sa mga tao, babalik sa iyo, mabuti man o kasamaan. Ang susunod nating kwento, tungkol sa mutya ng santol. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tobal. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Occidental. Ang pagkakaunawa ng karamihan sa mutya, gamit pang dagdag kakayahan, proteksyon, o hindi kaya naman pampaswerte. Ngunit lingid sa ating kaalaman na may sariling buhay ang mga ito. Ito ang napatunayan ng ating tampok na karakter ng mga panong ito. 15 taong gulang si Tobal. Anak ng kilalang manggagamot sa kanilang lugar at bilang panganay na anak, ito ang napisil ng ama na magmana ng kanyang kaalaman. Katuwang nito sa lahat ng pinupuntahang gamutan ang binata. Masasabing sa murang edad, may matalas na isip si Tobal. Mabilis nitong matutukoy ang karamdaman ng pasyente nang kung minsan ay nagiging dahilan ng kapamakan. Minsang dumayo ang mag-ama sa isang baryo upang daluhan ang isang taong may sakit. Ayon sa mga kaanak ay nakulam ito. Hindi na makalakad at tila lantang gulay ang katawan. Bilang kasama sa pagsasanay ng binata, hinayaan ito ng ama na tawasin ang pasyente para masiguro. O siya Tobal, simulan mo na ang pagtatawas
nang malaman natin kung anong uri ng sakit ang dumapo sa isang yan. Wika ng ama ni Tubal na itago na lang natin sa pangalang Mang Omar. Magsisimula na sana sa pagtawas ang binata nang bigla naman itong awatin ng isa sa mga kaanak. Sandali lang. Hindi ba sinabi mong nakulam siya? At yan ang naging resulta ng pangungulam sa kanya. Bakit kailangan mo pang tawasin? Tanong ni Lito. Oo Lito, sinabi ko ngang nakulam siya. At hindi kami ulyanin para ulit-ulitin mo mga yan. Kailangan siyang tawasin para malaman kung anong uri ng sumpa ang nilagay sa katawan niya. Mga walang kwenta. Manggagamot ba talaga kayo? Dapat sa isang tingin lang alam niyo na kung anong dapat gawin. Mukhang mas marunong ka pa yata sa akin eh. Kung gusto mo, ikaw na ang gumamot sa kaanak mo. Matapos itong sabihin ng matanda, tila tinakpan ang bunganga ni Lito. Kaagad namang pinatuloy ni Mang Omar kay Tubal ang ginagawa. Tinawas ng binata ang biktima at napangiti ito. Tumingin ng nakakaloko kay Lito. Pinatulo ang kandilang may sinde sa planggana ng tubig. Ang galing naman ng mangkukulam na tutay. Biruin mo, bumili pa ng lason sa bayan para ipainom sa biktima niya. Nagtaas ng kilay si Mang Omar sa sinabi ng binata. Tinignan nito ang plangganang ginamit ni Tubal. Walang anumang nabuo mula sa patak ng mga kandila. Sigurado ka ba? Laso ng dahilan kung bakit nagkaganyan ang chewing ko? Alam ni Tubal na nagmamaang-maangan ito. Bakit hindi mo tanungin yung sarili mo, Mang Lito? Tugon ni Tubal. Teka, pinagbibintangan mo ba ako nilason ko ang chewing ko? Alam mo ba ang sinasabi mong bata ka? Pwede kang mapahamak sa katabilan ng dila mo. Anak, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Mahirap magbintag. 100% tay. Ipupusta ko pa ang pustiso ni Lolo Pancho. Nasa bulsa pa ng taong yan ang ginamit niyang lason. Dali-daling nilapitan ni Mang Omar si Lito. Kinapa ang bulsa nito. Nanlaki mga mata ng lahat dahil nakuha ng matanda ang isang balot ng lason para sa daga. O sino ngayon sa atin ang nagsisinungaling? Alam mo, Mang Lito, hindi ko na kailangan tawasin ang chewin mo para malaman ang sakit niya. Amoy na amoy ko sa hininga ng taong to ang laso na para sa daga. Akmang tatakas pa sana itong si Lito nang bigla naman siyang harangin ng dalawa sa mga kaanak ng pasyente. Dahil wala nang nagawa, napilitang umamin sa krimen. Ayon sa kanya, tinangka niyang patayin ng pasyente para tuluyang mapawalang bisa ang kasong isinampa sa kanya. Nang mahuli itong nagdanakaw ng sako-sakong palay sa bodega ng kanyang tiyuhin. Inakala nilang tapos na ang kasong iyon. Ngunit kinahaponan, habang pauwi ang mag-ama ay tinambangan sila ng 3 lalaki. Walang iya ka manggagamot ka? Dahil sa'yo, nakulong yung tatay namin. Wika ng isa sa mga lalaki habang bumubunot ng itak. Teka, sandali lang. Hindi ko alam kung sinong tinutukoy nyo. Maghulos dili muna kayo. Hindi basta-basta ang makapatay ng tao. Ang pangalan ng tatay namin ay Lito. Dahil sa inyo, nakulong siya. Kaya pasensyahan tayo. Muling wika nito. Sabay unday ng taga kay Mang Omar. Kagad naman itong nasalo ng matanda. Inagaw ang itak at hinagis sa malayo. Sabay suntok sa sikmura nito. Dahilan para mawalan ng malay ang lalaki. Kayong dalawa, akayin nyo pa uwi ang kapatid nyo. At wag na wag kayong susunod sa mga iuutos sa inyo ng nakakatanda nyong kapatid.
lalo na kung alam niyong mapapahamak kayo. Dali-daling binuhat ng dalawa ang walang malay na binata at naglakad palayo. Kaya minsan tay, ayoko na magsabi ng totoo. Madalas kasi ako napapahamak eh. Pati ako nagtataka sa'yo anak eh. Paano mong nalalaman ng mga bagay-bagay? Lalo na kung sakit ng pasyente ang pag-uusapan. Hindi ko din po alam tay. Naririnig ko lang po sa isip ko yung mga yun. Parang may mga nagsasabi sa akin ng lahat ng dapat kong malaman. Nagsimula lang yun tay nung ibigay sa akin ni Lolo Herming ang mutya niya. Nanlaki mga mata ni Mang Omar nang makita ang hawak na kwintas ng binata. Teka, yan yung mutya ng santol ni Lolo Herming mo. Paanong napunta sa'yo yan? Kailan niya ibinigay? Matagal na pong nasa akin to tay. Kung natatandaan mo, nung bago mamatay si Lolo pinatawag niya ako eh. Doon niya ibinigay sa akin ang mutya. Ngunit simula nang mahawakan ng mutya, ni minsan ay hindi pa niya ito nagagamit. Ang bilin sa kanya ng matanda, antayin ng tamang pagkakataon. Makalipas ang ilang taon, naging mahusay na manggagamot si Tubal. Ngunit patuloy pa rin itong tumutulong sa ama. Nasa edad 22 ng mga panong ito si Tubal. Dito pa lamang nalaman ng binata ang totoong bisa ng mutya ng santol. Maliban sa panggagamot, may munting negosyo din ang ina ni Tubal. Nagluluto ito ng ulam na siya namang inilalako ng matanda sa bayan. Simula nang mapasa kamay ng binata ang mutya, tila sunod-sunod na ang swerteng dumadating sa kanila. Isa na dito ang pagkakaroon ng pwesto sa palengke. Nakalaunan ginawang karinderya ng kanyang nakakatandang kapatid. Ipinaubaya ng binata ang mutya sa kanyang ina dahil nakatuon ang pansin nito sa panggagamot. Ganun pa man, kahit hindi hawak nito balang mutya, patuloy pa rin siyang ginagabayan nito, lalo na sa panggagamot. Isa nga sa mga pangyayaring iyon nang minsang makaengkwentro niya ang isang mangbabarang. Papunta pa lang si Tubal sa bayan ng pasyente at naisipan nitong dumaan sa karinderya ng kapatid. Naroon din ang kanyang ina ng mga sandaling iyon. Kaya naman naisipan nitong hiramin panandalian ang mutya ng santol. Nay, maaari ko po bang hiramin sandali ang mutya? Malakas ang kutob ko na hindi basta-basta ang pasyente ko ngayon eh. Ibabalik ko din naman pagkatapos. Syempre naman iho. Sa'yo naman talaga'y pinagkatiwala ng lolo mong mutyang ito. Kaya nararapat lang na ikaw ang mangalaga. Tugon ng nanay ni Tubal na itago na lang natin sa pangalang Aling Gracia. Hindi nay, para sa buong pamilya ang mutyang to eh. Kaya hindi ko maaaring angkinin ang biyayang dulot nito sa atin. O sige po, mauuna na ako. Teka lang sandali. Kumain ka na pa. Ang mabuti pa, maupo ka muna at ipaghahain kita ng paborito mong ulam. Kakatapos lang magluto ng kuya mo eh. At isa pa, mahirap pang gamot ng walang laman ng tiyan. Wala namang nagawa ang binata kung hindi maupo. Alam nitong hindi siya makakalabas ng karinderya hanggat hindi nasusunod ang gusto ng ina. Habang nakaupo, pumasok ang isang lalaki. Nang mapadaan nito sa kanya ay tila nagulat ito at bumalik palabas. Kamot ng kamot ang lalaking iyon na parang dinapuan ng napakaraming higad sa katawan. Tumayo ang binata para sana lapitan ito. Ngunit nang makita siya ng lalaki, tumakbo ito palayo. Anong nangyari dun? Ay nako, mga tao talaga ngayon eh. Magugulat ka na lang sa pinaggagawa eh. Wika ni Tubal.
Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang ina. Bitbit ang mainit na sinaing at isang platong kanin. Eto, Tubal. Lamanan mo muna yung tiyan mo. Isipin mo din ang sarili mo bago tumulong sa iba, anak, ha? Simula nang manggamot ka, parang napabayaan mo na ang sarili mo. Hindi ka na nag-aahit. Tignan mo nga yung mukha mo. Mas matanda ka pang tignan sa Kuya Miguel mo. Napangiti naman si Tubal sa sinabi ng ina. Pagkatapos kumain ay kagad nang tumuloy ang binata. Ngunit lingid sa kaalaman nito na may nagbabadyang panganib. Habang naglalakad ito papunta sa tahanan ng pasyente, bigla itong hinarang ng isang lalaki. Napagtanto ng binata na ito yung lalaking nakita sa karinderya ng kapatid. Walang iya ka. Kamunti ka na ako mapahamak dahil sa'yo ah. Nagtaka ang binata dahil wala itong alam sa sinasabi ng lalaki. Bigla na lang itong naglabas ng patalim at sinugod ang binata. Mabuti na lang mabilis kumilos si Tubal, kaya nagawa nitong iwasan ang atake ng hindi kilalang lalaki. Ano bang problema mo? Hindi nga kita kilala eh. Ano bang ginawa ko sa'yo? Ikaw walang ginawa. Pero dahil sa mutyang hawak mo, kamunti ka na ako mamatay. Tugon ni Dodoy. Dito napagtanto ng binata na isang mambabarang ang kanyang kaharap. Ngunit sa halip na labanan ito, humingi ng paumanhin ang binata. Teka, pasensya na Manong ha. Pero hindi ko naman alam na ganun pala ang epekto ng mutsyang yun sa mga mambabarang. Wala akong masamang tangka sa'yo. At hindi ko din ginustong saktan ka. Kaya kung pwede lang, palampasin na lang natin to. Pasensya na po uli. Palampasin? Sa palagay mo hayaan kitang makalampas matapos ang ginawa mo sa akin? Wika ni Dodoy. Napailing na lang ang binata at kagad na tumalikod. Bahala ka Manong basta ako. Wala akong masamang intensyon sa'yo. At wala rin akong balak makipagtos. May kailangan pa akong puntahan. Kaya maiwan na muna kita. Pero kung talagang gusto mo akong makalaban, ikaw ang magpapasya. Hayaan mo lang akong tapusin ang mga dapat kong gawin ngayong araw. Sabay lakad palayo. Wala namang nagawa ang lalaki. Dahil sa totoo lang, natatakot din ito sa maaaring mangyari sa kanya. Lalo pa at alam nito na protektado ng isang makapangyarihang mutya ang binata. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay napahinto si Tubal at muling lumingon sa lalaki. Nga pala, anong pangalan mo? Bakit kailangan mo pang malaman? Wala lang. Gusto ko lang malaman ang pangalan ng taong maaari ko maging kaaway o hindi kaya kaibigan. Kaibigan. Isang manggagamot na kagaya mo. Gugustuhin maging kaibigan ng kagaya ko. Eh ano naman? Wala naman sigurong masama sa ganun, di ba? Kung sa bagay tama ka. Dodoy ang pangalan ko. Pero wag mong isiping magkaibigan na tayo. Porket na sinabi ko sa iyo ang pangalan ko. Oo na. May naisip ako, hindi ba? Meron kang kakayahan sa panggagamot. Kung gusto mo talaga ako makalaban, bakit hindi na lang natin idaan sa ganung paraan? Kasi paniguradong dadagsain ako ng tao mamaya eh. Napakunot ang noo ni Dodoy. Inisip ng mabuti ang sinabi ng binata. Mukhang inuutakan mo ako ah. Pero sige, kakagatin ko yung hamon mo. Paramihan ang mapapagaling. Nagulat si Dodoy. Dahil pakiramdam nito, napapasunod siya ng binata. O sige ha, sabi mo yan. Kapag nanalo ka, ililibre mo ako ng tuba. At kapag nanalo ko, ililibre mo din ako ng lambanog. Payag ako. Huh? Teka,
Parang hindi naman yata patas yun. Bakit ako'y manlilibre manalo matalo? Biglang natawa si Tobal. Napagtanto ni Dodoy na talagang walang intensyong masama ang binata. Biro lang. Halika nga. Nag-aantay na mga pasyente ko. Nga pala, Tubal ang pangalan ko. Ikinagagala kitang makilala, kaibigan. Matapos ang pag-uusap na yun, kaagad nang lumakad ang dalawa. Pagdating sa tahanan ng pasyente, pinagtinginan ng tao si Dodoy. Medyo nailang naman ito dahil marami sa mga naroon ang nakakakilala sa kanya. Napansin naman ni Tobal ang palihim na tingin ng mga tao sa bagong kakilala, kaya kaagad niyang pinagtanggol si Dodoy. Alam kong iniisip nyo. Huwag kayo mag-alala. Hindi lang pananakit ang kayang gawin ng isang mambabarang. Kaya niya ding magpagaling ng anumang karamdaman. At isa pa, kaibigan ko ang taong to, kaya wala kayong dapat ikatakot. Bigla namang huminto ang bulungan ng mga tao. Salamat sa pagtatanggol pero hindi mo naman kailangang gawin yun. Wika ni Dodoy. Ano ka ba? Hindi porket mambabarang ka, huhusgahan ka na nila. Hindi naman yata patas yun. Kaya tara na, magsimula na tayo sa panggagamot. Ipakita mo sa kanila na kaya mo ring tumulong. Sinimula ng dalawa ang gamutan. Nung araw na yun, hindi inakala ni Dodoy na magagawang baguhin ng binata ang tingin sa kanya ng mga tao. Matapos ang gamutan, laking pasasalamat ito Tobal kay Dodoy dahil marami ang natulungan nila ng araw na yun. Nang magpaalam na ang mga ito, inaya sila ng may-ari ng tahanan na uminom sandali. Bigla namang nanahimik si Dodoy. Napansin ni Tobal ang pangilid ng luha sa mga mata ng kaibigan. Oh, anong problema, kaibigan? Bakit parang malungkot ka? Tanong ni Tobal. Hindi Tobal, ang totoo masaya ako Dahil ngayon ko lang naranasan na tanggapin ang mga taong nasa paligid ko. Tugon ni Dodoy. Alam mo, kaibigan, nasa atin kasi ang paraan kung paano tayong titignan ng tao. Kagaya mo, hindi naman sa panghuhusga. Masama na nga ang ugat mo. Papasamain mo pa ba yung bunganga mo? Wika ni Tobal. Tama ka nga kaibigan Pasensya ka na kanina kung kamuntikan kitang mapatay. Malabong mangyari yun, Dodoy. At saka, huwag mo nang isipin yun. Eto, minom ka nga. Ipagdiwang natin ang bagong pagkakaibigan. Ito nga ang naging simula ng kanilang pagiging magkaibigan. Naging magkatuwang ang mga ito sa gamutan. Napansin din ni Dodoy na hindi niya nararamdaman ang atake ng tangang mutya ng binata. Naging kilala ang dalawa sa larangan ng panggagamot. Maging si Mang Omar ay napahanga ng magkaibigan. Bagaman alam nito ang katotohanan tungkol kay Dodoy, hindi naman ito naging hadlang upang maging malapit sa kanya. Dodoy, mabuti naman at nagawa mong talikuran ng masamang gawain. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka inaatake ng mutya ni Tobal. Masaya ako at pinili mo ang landas ng pagiging manggagamot. Alam kong may kabutihan sa puso ng mga kagaya mo. Kailangan lang ng isang taong makakapagpalabas nito. Tama ka nga, Mang Omar. At si Tobal ang taong yun. Ni minsan, hindi ko pinagsisiyang sumunod ako sa kanya nung araw na yun. Naputol ang pag-uusap ng tatlo. May dumating na pasyente. Anong problema?
Sabi mo kung anong nangyari sa kanya. Tanong ni Dodoy sa kasama ng pasyente. Ang sabi ng manggagamot na una naming nilapitan, mambabarang daw yung dumali sa kasama ko. Hindi niya kinaya. Masyado daw malakas para sa kanya. Itinuro niya kami sa inyo, Mang Omar. Tugon ng lalaki. Napatingin naman si Mang Omar kay Dodoy. Saktong lumabas ng kwarto si Tobal. Kaya pinaubayan na lang ito ng matanda sa dalawa. Hindi ako ang gagamot sa kanya, kundi itong anak ko at ang kaibigan niya. Ipasok niyo ang pasyente. Paigayin sa papag. Kagad inusisa ni Tobal ang pasyente. Nakita ang kalagayan nito. Ayon naman kay Dodoy, malakas na uri ng pamaham ang ginamit sa kanya. Ako nang bahala dito, Tobal. Alalayan mo lang ako ha. Lalaban ako sa mambabarang na may gawa nito eh. Kumuha ito ng 2 itim na sisidlan mula sa kanyang dalambag. Binuksan ito. Pinagapang ang lamang insekto sa katawan ng pasyente habang nag-uusal ng mga dasal. Ilang minutong nakalipas, biglang nangisay ang pasyente. Naglabasan sa katawan nito ang maliliit na itim na kulisap. Nagalit naman ang kasama ng pasyente dahil sa ginawa ni Dodoy. Ngunit inawat ito ni Mang Omar. Magtiwala ka sa ginagawa ng kasama ko. Dahil sa aming tatlo, siya lang ang may na kakayahan na pagalingin ng kasama mo. Nang mga sandaling iyon, nakikipagtuos na si Dodoy sa mambabarang na naglagay ng sumpa sa pasyente. Bagaman hindi umaalis sa kinakatayuan, ramdam ni Tobal ang hirap na pinagdadaanan nito. Naisip ng binatang tumulong. Hinawakan ni Tobal sa balikat si Dodoy. Laking gulat ng lahat dahil napaangat ang katawan ng pasyente at kaagad ding bumaba. Huminto sa pag-uusal si Dodoy at nilingon si Tobal. Patay na. Patay na yung mambabarang, Tobal. Nanalo tayo. Teka, nanalo tayo, pero bakit malungkot ka? Saka pa lamang nito na pag-alaman na ang mambabarang na napatay, walang iba kung hindi ang kapatid ni Dodoy. Kapatid ko yung may gawa niyan eh. Pero wag mong sisihin ang sarili mo, Tobal. Nararapat lang yun sa kanya. Ilang beses ko na siyang binalaang ihinto yung ginagawa eh. Pero patuloy pa rin. Matapos ang gamutang iyon, mas lalong napatunayan ni Mang Omar na matuwid ang landas na tinatahak ni Dodoy. Sa paglipas ng panahon, tuluyan ng minana ni Tobal ang kakayahan ng ama. Mahina na din ito at wala nang kakayahang manggamot. Samantalang si Tobal at Dodoy naman, kung saan-saan nakakarating, mas lalong kinilala dahil sa kanilang tambalan. Hindi inaasahan ni Dodoy ang pangyayaring ito sa kanyang buhay. Maging si Tobal, hindi rin inakalang magiging instrumento siya sa pagbabago ng isang dating masamang tao. Nagbago ang lahat para kay Dodoy. Kung dati ay nilalayuan ito ng mga tao, ngayon ay marami nang humahanga sa kanya. Dahil ito kay Tobal at sa kanyang tangan, namot siya ng santol. Ang susunod nating kwento mga kabayan ay tungkol sa 3 lalaking antingero na binabantayan ang isang babae. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Sonia. Walang eksaktong taon. Bigos. Darating sa buhay ng tao ang maraming pagsubok. Ngunit sa tulong ng pagmamahal at pagtutulungan, malalagpasan ng lahat
basta magtiwala at manalig lamang sa Diyos. Bata pa lamang, mahilig na si Sonia na makipaglaro sa mga lalaking kaidaran niya. Madalas na pagkakamalan na tomboy dahil sa kilos nito, na hindi naman kinakatawa ng ina na laki sa layaw. May kaya ang pamilya ni Sonia, ngunit mas nais ng dalaga na makipagkaibigan sa mga mahihirap. Bakit ba kasi hindi ka nakikinig sa akin? Sinisira mo yung reputasyon ko dito sa lugar. Wika ni Leia, ngunit tinawanan lang siya ni Sonia. Ay nako nanay, ikaw na lang po yung magbuhay, Reyna. Huwag niyo na po akong idamay sa ganyan. Wika ni Sonia. Kagad siyang lumabas ng tahanan. Naglakad siya palayo mula sa kanilang tahanan, patungo sa isang lugar kung saan madalas siyang makipaglaro sa mga kabataan sa barangay. Nang makarating siya roon, kagad siyang nilapitan ng mga kaibigan. Sonia, tara. Laro tayo ng sipa. Kanina ka pa namin inaantay. Akala ko hindi ka nalalabas eh. Wika ng isa sa mga kaibigan. Sige, nagpaalam pa kasi ako sa nanay ko eh. Sobrang arte sa katawan eh. Akala mo kung sinong santo ko makapagmalinis. Wika ni Sonia sabay tawa. Kagad siyang sumama sa mga kalaro. Habang naglalaro, napansin ni Sonia ang isang lalaki na tila malungkot. Umiiyak na naman oh. Akala mo hindi lalaki. Palagi na lang yung ganyan. Wika ni Ling. Kagad nilapitan ni Sonia ang lalaki. Kuya Jay, bakit ka malungkot? May nangyari ba? Palagi ka na lang naming nakikitang umiiyak eh. Wala lang. Iniwan ako ng kapatid ko na babae sa tindahan eh. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang natakot. Tugon ni Jay. Hala, huwag ka nang malungkot dyan. Sumama ka na sa amin. Maglaro na lang tayo. Hayaan mo na yun. Napangiti naman si Jay at sumama sa kanilang paglalaro. Sa gitna ng kanilang saya, unti-unting nawala ang lungkot ni Jay. Sa paglipas ng oras, nagpatuloy ang kanilang paglalaro hanggang sa napagpasya ni Sonia na kailangan niya nang umuwi. Sonia, uuwi ka na ba? Kasi kanina ko pa nakita yung nanay mo. Ang sama ng tingin sa atin. Wika ni Ling. Sige, babalik na ako sa bahay. Ingat kayo ha. Pasensya na. Galit na naman yung nanay ko. Tugon ni Sonia. Nang makarating si Sonia sa tahanan, nakangiti pa rin si Sonia kahit hindi iyon ang buhay na gusto ng ina para sa kanya. Masaya siyang nakikisalamuha sa mga taong nasa paligid niya. Kaso nga lang biglang nawala ang ngiti sa labi ni Sonia nang magsalita ang ina. Dalaga ka na, Sonia. Hindi ka na dapat naglalaro pa sa kalye kasama ng mga maduduming bata na yon. Wika ng kanyang ina. Hindi naman nagsayang ng oras si Sonia. Sa halip na makipagtalo sa ina, mas pinili niya na manahimik at wag na lamang pansinin ang mga sinabi nito. Alam ni Sonia na hindi magbabago ang paniniwala ng ina at ang anumang sagot niya ay magdudulot lamang ng mas malaking away. Umalis na lamang si Sonia, dahan-dahang lumakad papunta sa kwarto. Naririnig pa rin niya ang boses ng nanay, ngunit pinilit niyang ituon ang isipan sa ibang bagay. Nagsulat na lamang si Sonia sa papel. Dito niya ibinuhos ang mga saloobin at hinanakit. Bakit pa hindi nila maintindihan? Nakakainis. Mas mahilig pang manghusga ng kapwa. Hindi mo na kilalanin yung mga kaibigan ko eh. Ay nako. Pagkatapos magsulat, tumingin siya sa bintana at nakita ang mga batang naglalaro sa kalye. Sa kabila ng sermon ng ina, alam ni Sonia sa kanyang puso na tama siya. Kaya naman hindi na ito nagpaapekto sa sinasabi ng ina. Hindi niya tatalikuran ang mga kaibigan
nang dahil lamang sa mga makalumang nakagawian. Muling napangiti si Sonia. Nagpa siyang magpatuloy sa pagiging totoo sa sarili. Ipaglalaban ang mga paniniwala. Kahit na mahirap, alam niyang kailangang magpakatatag. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi matitinag ng anumang pagsubok. Handa siyang harapin kahit gaano pa ito kahirap. Ngunit lahat ng ito ay nagbago nang magdalaga si Sonia. Nawala ang interes sa pakikipaglaro. Mas nais panatiliin ang kagandahan na ikinatuwa ni Leia. O anak, meron akong biniling bestida para sa'yo ha. Suotin mo yan sa 18 kaarawan mo. Ay siguradong maraming lalaki magkakagusto sa'yo. Wika ni Leia sa anak. Napangiti naman si Sonia. Kaso nga lang sa kabila ng ngiti nito, may halong pag-aalinlangan sa kanyang puso. Alam ni Sonia ang pagbabago ng interes ay dulot ng mga inaasahan ng kanyang ina. Hindi ng sariling kagustuhan. Sa tuwing makikita niya ang mga dating kaibigan na masaya na naglalaro sa kalye, isang bahagi ng puso niya ang naguguluhan na para bang nalulungkot. Nang gabing iyon, habang sinusukat niya ang bestidang binili ng ina, tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang magandang dalaga. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may lungkot at pangungulila. Hinaplos niya ang tela ng bestida at napaisip. Teka, ito ba talaga yung gusto ko? O ito lang yung gusto ng nanay ko para sa akin? Ay Sonia anak, napakaganda mo. Talagang para kang prinsesa. Sabi ko na nga ba, manang-mana ka sa akin. Mabuti na lang hindi ka nagmana sa tatay mo. Talunan, namumuhay sa kabundukan. Wika ni Leia habang pinagmamasdan ang anak. Salamat po, Nay. Masaya po ko na natutuwa ka sa akin at saka hindi ka na palaging naninermon. Pilit ang pagpapakita niya ng kaligayahan. Ngunit sa kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik ang katanungan. Sino nga ba ako? Ano nga ba ang tunay na gusto? Isa pa, ang gumugulo sa isipan ni Sonia, ang tungkol sa ama. Dahil mula nang magkaisip ay hindi niya ito nakilala. Habang papalapit ang 18 kaarawan, lalong lumalim ang pag-aalinlangan ni Sonia. Napansin niya ang mga kilos at salita ay laging naayon sa kung ano ang nais ng ina at hindi sa kung ano ang nais niya. Isang gabi, muli niyang binuksan ang kwaderno na palaging pinagsusulatan ng mga nararamdaman. Matagal na panahon na ang lumipas bago niya ito muling nasilayan. Ang pagsusulat dito ang naging paraan upang unti-unting makilala ang sarili. Sa bawat pahina, natutunan niyang tanggapin ang mga pagbabago ay bahagi ng kanyang pagkatuto at pagtuklas ng sarili. Sa araw ng kanyang kaarawan, habang suot ang bestida, handa nang harapin ng mga bisita. Alam ni Sonia na may mga hakbang pa siyang kailangang gawin upang lubos na makilala at mahalin ang sarili. Ngunit handa na siyang magsimula. Ngumiti ang dalaga, hindi lamang dahil sa kagandahan ng suot, kundi dahil alam niyang nasa tamang landas siya patungo sa pagtuklas ng tunay na Sonia. Nang bumaba sa magarbong hagdan, napukaw ni Sonia ang atensyon ng lahat, kabilang ang 3 misteryosong lalaki na kailanman ay hindi pa nasisilayan ni Sonia sa kanilang barangay. Kaagad na lumapit ang dalaga sa ina. Akmang tatanungin ito, ngunit lumapit sa kanila ang 3 lalaki. Masaya akong makilala ka, Sonia. Kasing ganda mo pala si Aling Leia. Wika ng lalaki. Nagtaka ang dalaga kung paano sila nakilala nito. Mawalang galang na. Siya nga pala si Miko na kababatang kapatid ko.
Ako naman si Axel, ang pinakamatanda sa aming lahat. Wika ng isa pang lalaki. Ako naman si Alden. Pinakagwapo sa aming magkakapatid. Bago lang kami dito. Inimbitahan kami ni Manang Leia na pumunta sa kaarawan mo eh. Wika ni Alden. Tumango na lamang si Sonia. Matapos na makilala ang tatlong magkakapatid, hinila ni Sonia ang ina sa isang sulok. Nay, bakit mo inimbitahan yung mga lalaking yun? Hindi mo pa nga sila kilala eh. Wika ni Sonia. Mga estudyante yan ng tatay mo. Sinubukan ko siyang isama dito para makilala mo siya pero tumanggi. Para daw sa kaligtasan mo. Kaya pinapunta niya yung tatlong lalaki na yan. Huwag mo kong sisihin. Wika ni Nanay Leia. Teka, alam mo kung nasan si tatay? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Para naman makilala ko siya. Tugon ni Sonia. Sa palagay mo ba sisirain ko yung reputasyon ko? Hindi. At isa pa, siya naman yung may gusto na itago kita sa kanya. Bakit nga po? Bakit ba ayaw niya na makilala ko siya? O kahit makita man lang? Wala akong ideya kung sino yung tatay ko eh. Total, malaki ka na. Ikaw ang umalam. Mahilig ka namang mag-imbestiga. Sumusuway ka nga sa akin eh. Ikaw na ang maghanap. Hindi mo simulan dyan sa tatlong lalaki. Ayan, diyan ka magtanong sa kanila. Naiwang tulala si Sonia. Ngunit ang salitang binitawan ng ina, nagsilbing hamon sa kanya. Determinado siyang malaman ang katotohanan. Tumingin siya sa tatlong lalaki na abala sa pakikipag-usap sa ibang mga bisita. Gusto kong malaman yung lahat eh. Hindi na ako papayag na hindi ko makilala yung tatay ko. Siguradong may dahilan siya eh. Pinuntahan niya ang tatlong kalalakian upang alamin ang kasagutan sa mga tanong. Lumingon si Axel sa kanya. Tila ba naghihintay sa paglapit ng dalaga. Kagad na hinila ni Sonia ang binata. Sumunod naman sa kanila ang dalawa. Dinala niya ang mga ito sa isang bakanting silid upang makausap ng personal. Anong problema, Sonia? Ay parang may gusto ka yatang itanong ah. Halata sa mata mo oh. Tanong ni Axel. Oo, marami akong tanong. Una, paano niyo nakilala ang nanay ko? At bakit kayo nandito? Ang sabi ni nanay, pinadala kayo ng tatay ko ah. Tulad ng sinabi ng iyong ina, kami mga estudyante ng iyong ama. Siya ang nag-utos sa amin na pumunta dito upang bantayan ka. Marami ka pang bagay na hindi nalalaman tungkol sa kanya. Pagpapaliwanag ni Miko. Tama siya. At isa pa, may mga banta sa paligid. Kaya kami pinadala ng tatay mo para siguraduhin ligtas ka. Wika ni Alden. Banta? Anong klaseng banta? At saka, bakit hindi niya ako pwedeng makilala ng personal? Gusto ko nga siyang makita eh. Yung tatay mo ay may mga kaaway. Sonia, hindi ligtas para sa kanya na magpakita sa iyo ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun na ayaw kanyang makilala. Sa katunayan, ikaw ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Wika ni Axel sa kanya. Kahit isang sulat lang hindi niya ako binigyan. Ano ba naman yun? Wika ni Sonia. May mga dahilan, Sonia. Ang kaligtasan mong pangunahing prioridad ng iyong ama. Ngunit sa ngayon nandito kami upang tulungan kang makilala siya. Kahit sa pamamagitan lamang ng mga kwento. Pwede na yun sa ngayon. Wika ni Miko. Hinawakan ng balikat ni Sonia bilang pag-aalo. Gusto ko malaman ng lahat. Ayoko nang mabuhay sa mga kasinungalingan. Buong buhay ko, wala namang sinasabi si nanay. Simula ngayon tutulungan ka namin. Unti-unti naming ibabahagi ang lahat ng nalalaman namin tungkol sa tatay mo. Pero kailangan mo ring maging handa.
Dahil ang katotohanan, maaaring masakit. Wika ni Alden sa kanya. Nang gabing iyon, nagsimula si Sonia ng isang bagong yugto ng buhay kasama ang tatlong magkakapatid. Unti-unti niyang aalamin ang mga lihim na bumabalot sa kanyang pagkatao at sa ama. Alam niyang mahirap ang haharapin, ngunit handa siyang maglakbay patungo sa katotohanan, anuman ang matuklasan. Matapos ang nakakapagod na araw, nagsimula si Sonia na mas alamin pa ang tunay na pagkatao ng ama. Bakit ngayon lang kayo nagpakita sa akin? 18 kaarawan ko pa. Napaka-misteryoso nyo ah. Hindi kami magbibigay sa iyo ng mga impormasyon patungkol sa aming pagkatao. Pero ang sinisigurado namin, mapagkakatiwalaan mo kami. Ano bang meron? Bakit parang ang dami niyong kaaway? Gusto ko ng maayos at totoong sagot. Ang iyong ama, taong lumalaban sa kasamaan. Isa siyang albularyo at manunugis sa mga kampo ng kadiliman. Kaya delikado para sa iyo na makasama siya. Lalo na't nasa tamang edad ka na. Hindi naman makapaniwala si Sonia. Ibig sabihin kapareho kayo ni tatay. Kasi mag-aaral niya kayo eh. Akala ko sabi-sabi lang yung tungkol sa inyo eh. Totoo palang may ganyan? Hindi madali ang lahat para kay Mang Amon. Lalo na't mahal na mahal niya ang nanay mo. Kaso nga lang minamaliit siya ng nanay mo kaya yan ang nangyari. Ibig sabihin, Amon ang pangalan ng tatay ko? Ang ganda ng pangalan niya. Narinig ko na yan noon eh. Tama ka, pero yan lang ang tawag namin sa kanya. Minsan niya nang iniligtas ang baryo laban sa kasamaan pero ngayon, hindi na naaalala ng nakararami eh. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Sonia papunta sa kwarto, hindi niya maiwasang mag-isip ng malalim tungkol sa lahat ng mga revelasyon. Kaya naman dahil sa gulo ng isipan, muli siyang nagsulat sa kwaderno. Habang sinusulat ang mga saloobin, naramdaman niya ang pagbigat ng dibdib. Ngunit alam niya, kailangang maging matatag. Kinabukasan, muling nagising ang dalaga na may bagong determinasyon. Patuloy niyang aalamin ang pagkatao ng ama. Hindi ako papayag na ganun lang. Kailangan kong malaman yung lahat ng tungkol sa tatay ko. Pagkatapos ng almusal, lumapit siya sa tatlong magkakapatid. Magandang umaga sa iyo, Sonia. Mukhang may kailangan ka. Ano yun, magsabi ka lang. Axel, Miko, Alden, gusto ko malaman yung lahat ng tungkol sa tatay ko eh. Paano siya naging mandirigma laban sa kasamaan? At paano ko rin siya matutulungan? Nagulat ang tatlo sa sinabi nito. Sonia, hindi magiging madali. Pero kung determinado ka, tutulungan ka namin sa abot ng makakaya. Kailangan magkaroon ka ng kaalaman patungkol sa pagiging albularyo. Yun lang ang paraan para makadikit ang tatay mo sa'yo. Pinakaunang hakbang. Kailangan mong matutunan kung paano mong poprotektahan ang sarili mo. Gamit ng lihim na karunungan. Iba't ibang uri ng dasal. At higit sa lahat, kailangan mong tanggapin ang kapalaran mo. Hindi na mababago ang nakaraan, pero maaari mong baguhin ang hinaharap. Handa nga akong gawin ang lahat. Gusto kong makilala yung tatay ko. Naiintindihan ko naman eh. Ibang mundo yung ginagalawan niya, pero tulungan niyo ako. Sa tulong ng tatlong magkakapatid, unti-unti niyang natutunan ang mga kaalaman at kasanayan na magbibigay sa kanya ng aral patungkol sa lihim na karunungan. Puno ng takot si Sonia, ngunit alam niya na ang bawat hakbang na gagawin, ito ang magiging paraan upang mapalapit sa kanyang ama. Lumipas ang 1 taon. Marami nang natutunan ng dalaga. Sa gitna ng pagtulog, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig.
Anak, gumising ka. Masaya ako't pwede na kitang makausap. Wika ni Mang Amon. At kahit naguguluhan ay tumayo si Sonia. Niyakap ang ama. Tuwang-tuwa ang tatlong lalaki. Naroon din si Mang Lea. Nakangiti ito sa mag-ama. Teka Nay, hindi ko po nauunawaan eh. Bakit tahimik po kayo dyan? Nananaginip lang po ba ako? Pinaliwanag naman lahat ni Nanay Lea. Napag-alaman niya na hindi naman masamang ina. Sadyang ang inaalala lamang nito ang kaligtasan ng anak. Nabuo na ang pamilya. Masaya ang mga ito ngunit kagad pinutol ni Alden ang kasiyahan. Manong, Mang Among, unang hakbang pa lang yan. Meron pa tayong kailangan gawin. May laban pa tayong kailangan tapusin. Ipinaliwanag nila ang lahat kay Sonia. Matapos maunawaan ang suliranin, nagpa siya si Sonia na tumulong. Ito na rin ang iniintay ng angkan ng mga kalaban. Kinausap ni Mang Amon ang anak. Ibinigay ang isang uri ng medalyon. Anak, gamitin mo itong atardar. Ito ay matagal nang nasa ating angkan. Gayon ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari nito. Ibinigay ko ito sa iyo bilang simbolo ng lakas at pagmamahal. Magagamit mo to sa laban na haharapin natin. Pasensya na kung mahabang panahon ang kailangang lumipas, pero hindi natin pwedeng baguhin ang tadhana. Nakalatag na ito para sa atin. Kailangan lang nating sumunod sa agos. Ito na ang tamang pagkakataon upang magharap ang dalawang angkan. Wika ni Mang Amon. Maraming salamat po tay. Ipinapangako ko po sa inyo. Gagamitin ko po ito sa tama. Kagad na sinuot ang medalyon. Matapos makausap ang ama, naiwan si Sonia habang nakatitig sa medalyon. Nakita ito ng tatlong magkakapatid. Sonia, hindi basta-basta ang binigay ng tatay mo. Malalaman mo ang bisa niyan sa oras ng kagipitan. Wika ni Axel. At dahil mataas na manggagamot ang tatay mo, yan din ang magsisilbing koneksyon mo sa mga elemento. Matututunan mo kung paano gamitin ang kalikasan. Konting oras na lang ang aantay natin. Mangyayari na ang nakatakda. Maganda tayong lahat. Narinig ni Mang Amon ang pag-uusap ng mga ito. Ilang dekada ang lumipas at sa atin natapat ang pinakahinihintay na pagkakataon. Hindi lang para sa angkan natin ang laban na to. Kapag hindi natin sila napigilan, maraming inosenteng tao ang madadamay. Wika ni Mang Amon. Nagsimula ng magritwal ang lahat. Humingi sila ng basbas mula sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Habang nagsasagawa ng ritual, naramdaman ni Sonia ang init ng medalyon. Tila may dumadaloy na enerhiya mula dito patungo sa kanyang katawan na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas at tapang. Pagkatapos ng ritual, humarap sila papalapit sa kadiliman. Ang mga alitap-tap, nagniningning sa kanilang paligid. Tila mga mata ng espiritu na nagbabantay sa kanila. Isang nakakabinging alingaw-ngaw ang narinig. Dito na nagsimula ang laban. Si Sonia kasama ang ama at ang tatlong magkakapatid nagpakita ng walang kapantay na tapang at galing. Iba't ibang uri ng elemento at nilalang ang karap nila. Ang itsura ng mga nilalang. Ang balat ay mahalin tulad sa puno. Ngunit ang katawan, magkakaiba ng sukat at napakapangit ng muka. Sa bawat pagbitaw ng orasyon ni Sonia, ng tatlong lalaki at ni Mang Amon,
Kasabay nito ang pagbagsak ng iba't ibang uri ng nilalang. Ilang sandali pa ang lumipas. Isang kakaibang imahe ang namuo sa gitna ng mga nilalang. Ang itsura nito ay mahahalin tulad sa tao, ngunit 3 ulit ang laki. Umuusok ang katawan. Pulang-pula ang mga mata. Ang unang sumugod ay ang 3 magkakapatid. Nagawa man nilang magbigay ng pinsala doon sa nilalang, ngunit hindi ito sapat para tumumba. Sumunod kaagad si Sonia. Nabawasan ang bilis ng nilalang, pero hindi pa rin ito sumapat upang tuluyan itong mapabagsak. Dito na nagsimulang kumilos si Mang Amon. Gamit ang hawak na tungkod, buong puwersa niya itong inihampas sa lupa. Nanginig ang buong paligid. Naramdaman ng lahat ang kakaibang enerhiyang dumadaloy mula sa tungkod. Buong puwersa itong hinila ni Mang Amon. At walang pagdadalawang isip na hinataw ang nilalang. Sa pagtama nito, nawasak ang kalahating katawan ng nilalang. Dahan-dahan itong nawalan ng balanse at napaluhod sa lupa. Muling sumugod ang 3 magkakapatid gamit ang kanilang itak. Sinamahan na rin ito ng orasyon ni Sonia. Dito na unti-unting nilamon ng lupa ang nilalang. Pinaluputan ng maraming ugat at tuluyang bumaon sa lupa. Kasabay din ng lahat ng ito, ang mga nilalang sa paligid, unti-unti ring pinalibutan ng iba't ibang uri ng ugat. Lahat sila ay nilamon ng lupa. Ikaw ang pinakahinihintay ng ating angkan, Sonia. Isang babae ang tatapos sa propesya ng ating ninuno. Ayon sa propesya, sa gitna ng kadiliman, 3 bituin ang darating upang magbigay ng liwanag sa iisang tao. Naganap na ang propesya, pero hindi pa ito ang katapusan. Ang pagkamatay ng isang pinuno ay magdudulot muli ng panibagong siglo ng labanan kontra kasamaan at kabutihan. Ngunit hanggat mayroong mga kagaya natin, hindi matatapos ang laban. Patuloy na mayroong magtatanggol sa lahat ng nangangailangan. Dito na lubos na naunawaan ni Sonia ang kanyang buhay. Ang buong buhay ng paghahanap sa kanyang sarili. Ang tadhana mismo ang nagdikta kung kailan niya ito makikita. At sa oras na nakita ito ni Sonia, buong puso niya itong tinanggap. Dahil para sa dalaga, ito rin ang pinangarap niyang buhay. Makatulong sa mga nangangailangan. Tumulong nang walang hinihintay na kapalit.